Totoo naman eh. Sabi ng isa na sinadyang lakasan pa ang boses para marinig ni Marina. Ano alam ng taga-bundok sa mga gawaing pang-opisina? Natigil saglit si Marina, pero pinili niyang hindi sumagot. Alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipagtalo, kaya naman yumuko na lamang siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Hindi naman ito nakalampas sa mata ni Ate Remy, ang janitress na matagal na nagtatrabaho sa opisina at itinuturing ng kaibigan ni Marina. Kaagad siyang lumapit, nagpamewang at sumabat. Hoy kayo! Sigaw ni Ate Remy na punong-puno ng tapang. Akala niyo kung sino kayo kung makapagsalita? Nako, Ate Remy, wag mo nang ipagtanggol yan. Sagot pa ng kasamahan nila na may pang-aasar. Tingnan mo ang itsura oh, napakadugyutin. Nako, mga taga-bundok talaga, walang alam. Tahimik lamang si Marina habang naririnig ang mapanakit na mga salita. Bagamat nasasaktan, pinili pa rin niyang hindi magpakita ng emosyon. Bigla na lamang tumunog ang elevator. Bumukas ang pinto at mula roon ay lumabas ang isang matandang lalaki na may tindig mayaman at puno ng kapangyarihan. Anong sinabi mo tungkol sa apo ko? Tanong na matanda. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng otoridad. Natigilan ang lahat. Napatingin si Marina sa matanda, nagtataka at hindi makapaniwala sa narinig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pagod si Marina sa mahabang biyahe mula Maynila. Pero ramdam niya ang lamig ng hangin ng Baguio na nagbigay sa kanya ng kakaibang sigla. Iba talagang pakiramdam kapag nasa hometown niya. Kakatapos lang niya ng kolehiyo, isang milestone na inasahan ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa Maynila, kilala siya bilang it girl ng universidad. Magaling sa klase, matalino, pero hindi nagpapahuli sa gimmick at kasiyahan. Madalas siyang nasa party. Suot ang pinakamagagara niyang damit. Kasama ang mga kaibigan. Nagsasaya na para bang walang iniisip na problema. Pero sa kabila ng lahat ng yon, walang makakaila na may angking talino at kakayahan si Marina. Top of the class lang naman siya na magtapos sa kursong Business Administration. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Malawak ang lupa ng kanilang bahay. Napapalibutan ng mga pine trees at may tanawin ng kabundukan na nagbibigay ng napakagandang tanawin. Ang kanilang bahay ay hindi basta-basta. Isa itong mansyon na may halong tradisyonal at modernong arkitektura. Anak! Sigaw ni Maureen, ang kanyang ina, na niyakap siya ng mahigpit sa pintuan. Sa wakas, nandito ka na muli. Miss na miss ka na namin. Nakangiti rin ng dalawa niya nakababatang kapatid na tumakbo para yakapin siya. Ate Marina! Sabay na sigaw ng mga ito. Ang isa, si Max, 12 anyos at sobrang kulit. Ang isa naman, si Mia, 8 taong gulang at sobrang malambing. Ang cute niyo pa rin as usual. Biro ni Marina habang hinahaplos ang buhok ni Mia. Nag-behave ba kayo habang wala ako? Syempre, hindi. Sagot ni Max na tumatawa. Ayan o, si Mia, sobrang kulit. Naku Max, kahit kailan ka talaga, sabi ni Maureen. Pero hindi maitago ang saya sa mukha niya. Sige na, pasok na't magpahinga ka muna. Maya-maya ay may handa kaming dinner para sa pagbabalik mo. Sambit ng kanyang mommy. Sigurado ako pagod ka no, mabuti na lang at hindi ka nag-drive. Gabi na at sa malaking dining room ng mansyon ay nagtipon-tipon ng pamilya para sa hapunan. Ang hapagkainan ay punong-puno ng masasarap na putahe na espesyal na inihanda tulad ng roasted chicken, pasta, salad at ang paboritong strawberry shortcake ni Marina. Anak, kamusta ang Maynila? I'm really sorry we never made it to your graduation. Sabay kasi nagkasakit si Max at Mia. Ang lungkot. Sambit ni Maureen.
It's okay, Mommy. Hindi rin naman talaga ako nagtagal sa grad. I just grabbed my diploma and headed off. Kahit na, I should have been there. Mabuti na lang talaga at nakarating ang lolo't lola mo. Anyway, how did the graduation go? Kamusta ang speech mo? I saw your video and you were extremely great. Dagdag ni Maureen habang nilalagyan ng kanin ang plato ni Marina. Okay naman po, Mommy. Nakapagtapos na rin ako. Hindi na ako babalik doon. Sagot ni Marina habang kumakain. Talaga? Ano naman ang plano mo ngayon na tapos ka na sa kolehiyo? Tanong ni Maureen. Tumigil saglit at seryosong tumingin kay Marina. Natigilan si Marina. Sa totoo lang, hindi pa niya sigurado ang gagawin. Sanay siya sa buhay Maynila kung saan puro kasiyahan at gala. Pero alam niyang hindi na iyon ang tamang sagot sa tanong ng kanyang ina. Honestly speaking, I don't know, Mommy. Sagot niya nang may halong pag-aalinlangan. Napabuntong hininga si Maureen. Naririnig ko kasi ang mga balita mula sa amigas ko. Panay raw ang party mo sa Maynila, Marina. Hindi pwede ang ganun ngayon. You're a grown woman. Hindi magugustuhan ng daddy mo ang mga actions mo kung nandito pa siya. Tumahimik ang buong lamesa. Napatingin si Marina sa kanyang ina at ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Mommy, nagbago na ako. Iniwan ko na ang ganong lifestyle. Sagot niya na may halong diin. Fully developed na po ang frontal lobe ko. Biro pa niya. Natatawang umiling si Maureen sa sagot ng anak. Hay nako Marina, basta sana seryosohin mo ang buhay mo ngayon. Biglang tumunog ang pintuan. Napalingon ang lahat at napatigil sa pagkain. Pwede bang humabol sa family dinner? Tanong ng pamilyar na boses. Nang bumukas ang pinto, laking gulat nila nang makita ang lolo at lola ni Marina, sina Don Emilio at Doña Esther. Kahit matatanda na, ramdam pa rin ang aura ng karangyaan sa kanilang dalawa. Nakasuot si Don Emilio ng neatly pressed barong, habang si Doña Esther naman ay nakadress na may eleganteng floral pattern. Lolo, Lola! Sigaw ni Max at Nia na tumakbo para yumakap sa kanila. Mama, bakit hindi kayo nagpasabi na pupunta pala kayo? Di sana nakapaganda ako ng marami. Sambit ni Maureen habang niyayakap ang kanyang mga magulang. Yaya, tawagin si Yaya. Ngumiti si Doña Esther. Huwag na, dear. Kumain na kami bago kami pumunta rito. Ayaw naman naming istorbohin pa kayo. Nagpatuloy ang dinner at napuno ito ng tawanan at kwentuhan. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nagiging seryoso ang usapan. Maya-maya ay tinawag na Don Emilio ang atensyon ni Marina. Apo, alam mo bang isa ka sa mga dahilan kung bakit kami pumunta dito ay para kausapin ka? Nagtataka si Marina, bahagya pang ang kinabahan. Ano po yun, Lolo? Nagkatinginan si Don Emilio at Doña Esther bago tumango si Don Emilio. Nagpaplano na ako mag-retire, Marina. Hindi ko na kaya mag-manage ng negosyo tulad ng dati. At dahil wala ng daddy mo na siyang dapat nagmana, kailangan namin magdesisyon kung sino ang susunod. Natahimik si Marina. Alam niya kung gaanong kalaki ang negosyo ng pamilya. Sikat na mga hotel, malalawak na lupain, at mga iba pang investments. Alam niya rin na malaking responsibilidad ang pamamahala ng lahat ng ito. Mommy? Paano si Mommy? Hindi ba pwedeng siya na lang? Tanong ni Marina, pilit na iniiwas ang sarili. Umiling si Maureen. Anak, hindi ko kakayanin. May inaalagaan pa akong mga kapatid mo. Isa pa ikaw ang pinaka-qualified. Tapusin mo na lang ang training pero ikaw na dapat ang magmana. Lingon ang lahat kay Marina at ramdam niya ang bigat ng mga tingin. Marina, sabi ni Don Emilio, are you interested for the responsibility? Napabuntong hininga si Marina. Hindi siya makasagot agad. Sa isip niya, handa na pa talaga siya. Iniwan niya na ang dating buhay pero kaya ba niya magtagumpay sa hamon na ito? Matapos ang seryosong usapan ng kanilang pamilya, maraming gabi ang ginugol ni Marina sa pag-iisip. Hindi niya akalaing darating agad ang oras na ito. Ang oras kung saan kailangan siyang humakbang bilang tagapagmana ng kanilang negosyo. Habang nasa kwarto siya, iniisip niya ang lahat ng narinig mula sa kanyang lolo. Handa na ba talaga siya? Gusto ba niya talagang tanggapin ang hamon na ito?
Isang gabi, nagpasya si Marina na magpahangin sa balcony ng kanilang mansyon. Tahimik ang paligid. Tanging malamig na simoy ng hangin at liwanag ng buwan ang kanyang kasama. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, lumapit ang kanyang lolo, si Don Emilio. "Anong iniisip mo, apo?" tanong ng matanda habang marahan siyang naupo sa upuang katabi ni Marina. "Ay, hindi porket ikaw ay dalaga na hindi ka na matutulog ng maaga." Dagdag na biro pa nito. Napatingin si Marina sa kanyang lolo, bahagyang kumunot ang noo at natawa. Pero saglit na tumingin ulit sa tanawin ng kabundukan. "Lolo, iniisip ko lang po kung kaya ko ba talaga? Ang laki ng inaasahan ninyo sa akin. Don't you think I need some training first?" Ngumiti si Don Emilio, isang ngiti na puno ng pagmamahal at pag-unawa. "Alam mo, Marina, hindi madali ang maging pinuno. Pero hindi rin naman namin pipilitin kung hindi ka pa handa. Gusto lang naming malaman kung anong nararamdaman mo tungkol dito." Tahimik si Marina. Sandali, bago muling nagsalita. "Lolo, paano po si Daddy noon? Paano niyo po hinarap ang ganitong responsibilidad?" Napabuntong hininga si Don Emilio. Ang mga mata niya ay tila bumalik sa nakaraan, puno ng emosyon. "Ang daddy mo? Aba, napakagaling niyang tao, Marina. Simula pa lang bata siya, alam niya nang darating ang araw na mamumuno siya. Pero alam mo, hindi rin siya agad naging perpekto. Marami siyang pagkakamali. Pero natuto siya sa lahat ng yon. At higit sa lahat, may malasakit siya sa pamilya at sa mga tao sa negosyo." Napatingin si Marina sa lolo niya. "Naging proud po ba kayo sa kanya?" tanong ni Marina na para bang hinihintay kung ganon din ang mararamdaman ni Don Emilio sa kanya. Nagkibit balikat si Don Emilio at pagkatapos ay tumawa ng mahina. "Proud? Aba, sobra. Walang araw na hindi ko sinabi sa kanya kung gaano akong kasaya sa mga nagawa niya. At alam mo, ganon din ang nararamdaman ko sa'yo, Marina. Hindi mo man nakikita ngayon pero naniniwala akong kaya mong lampasan ang lahat ng hamon na darating." Hindi na napigilin ni Marina ang bahagyang pagngiti. "Thank you, Lolo. Pero hindi po ba kayo nag-aalala na baka magkamali ako?" Tumawa si Don Emilio. "Natural, apo. Pero bahagi ng pagiging pinuno ang magkamali. Ang mahalaga, natututo ka sa bawat pagkakamali. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito kami ng lola mo, pati na rin ng mommy mo, para gabayan ka." Nagpatuloy ang usapan nilang dalawa hanggang sa hindi na namalaya ni Marina ang oras. Nang magpaalam si Don Emilio para matulog na, naiwan si Marina na nag-iisip. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya, tumayo si Marina mula sa kanyang upuan at tinawag ang atensyon ng lahat. "May announcement po ko," panimula niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang lolo at lola niya, ang mommy niya, pati ang mga nakababatang kapatid niya na naglalaro ng pancake sa plato. "Handa na po ako," sabi niya na may halong kaba pero determinadong boses. "Handa na akong tanggapin ang responsibilidad bilang tagapagmana ng kumpanya." Nagpalakpakan ng mga kapatid niyang sina Max at Mia, habang ang ina namang si Maureen ay napangiti ng malapad. "Talaga, anak? Ang saya kong marinig yan." Pero bago pa magpatuloy ang kanilang kasiyahan, itinaas si Marina ang kamay niya. "Pero may kondisyon po ako." Napatingin sa kanya ang lolo at lola niya at bahagyang nagtataka. "Ano yun, apo?" tanong ni Doña Esther. "Gusto ko pong magsimula sa baba," sagot ni Marina. "From the ground up, just like everybody else." Teka anak, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Maureen na tila naguguluhan. "You will be the next CEO. Your position is already secured." "Mommy, lolo, lola," paliwanag ni Marina. "Ayoko pong pumasok sa kumpanya bilang isang boss kaagad. Gusto ko pong ma-experience kung paano maging empleyado muna. Yung tipong nagsisimula sa pinakamababang posisyon. Gusto kong matutuhan ang lahat from the ground up. Gusto kong maunawaan kung paano gumana ang negosyo sa bawat aspeto."
Office assistant lang po ang gusto kong posisyon. Dagdag niya. For now, para lang matutuhan ko ang basics at masigurong handa na talaga ako sa challenge na to. Nagkatinginan ng kanyang pamilya. Si Maureen ay tila nag-alala habang ang lolo't lola niya naman ay nag-uusap gamit ang kanilang mga mata. Sigurado ka ba, Marina? Tanong ni Don Emilio. Opo, Lolo. Sagot naman ni Marina. Gusto ko pong ma-challenge ang sarili ko. Gusto ko matutong pahalagahan ang mga bagay-bagay, lalo na ang sakripisyo ng mga empleyado natin. Saglit na katahimikan ang bumalot sa dining room. Sa huli, ngumiti si Don Emilio. Kung yan ang desisyon mo, Apo, susuportahan ka namin. Hala, Marina, baka mahirapan ka. Sabat naman ni Maureen na halatang nag-aalala. Mommy, kaya ko po ito. Determinadong tugon naman ni Marina para hindi na mag-alala pa ang kanyang mommy. Sa sumunod na linggo, bumalik si Marina sa Maynila pero hindi para muling mag-party o magbalik sa dating buhay. Sa halip, nagsimula siya ng isang simpleng pamumuhay. Lumipat siya sa isang maliit na apartment na malayo sa magarbo niyang nakasanayan. Walang mamahaling kasangkapan, walang personal na driver, at walang mga designer na damit. Sa unang araw niya bilang office assistant sa isa sa mga branch ng kumpanya nila, ramdam ni Marina ang kakaibang kaba. Hindi alam ng karamihan sa opisina kung sino siya. Para sa kanila, isa lang siyang bagong empleyado na tahimik at simpleng babae. Good morning, bati niya sa receptionist na bahagyang nagulat sa pagiging magalang ni Marina. Good morning, sagot naman ng receptionist. Ikaw ba si Marina, ang bagong assistant ni Mr. Villanueva? Opo, sagot naman ni Marina na may ngiti. Dinala siya ng receptionist sa opisina ni Mr. Villanueva, ang branch manager. Hindi na nito alam ang tunay na pagkatao ni Marina. Marina, tama ba? Tanong ng manager. Opo, sir, sagot niya. Okay, dito ka magsisimula. Sa trabaho mo, aasikasuhin mo ang schedules, gagawa ng reports at maghahatid ng kape kung kinakailangan. Maliit na bagay pero mahalaga. Naiintindihan mo ba? Opo sir, handa na po ako. Sagot ni Marina, puno ng kumpiyansa at tiwala sa sarili. Sa kabila ng pagiging sanay sa magarbong buhay, hindi siya umangal sa simpleng trabaho. Sa halip, sinikap niyang gawin ang lahat ng maayos. Sa tuwing maghahain siya ng kape o mag-aayos ng mga papeles, iniisip niya ang sinabi ng kanyang lolo. Ang tunay na leader ay marunong mapagkumbaba at matutong magsimula sa maliit. Habang lumilipas sa mga araw, natutuhan ni Marina mga bagay na hindi niya napansin noon. Nakita niya kung paano nagsusumikap ang mga empleyado araw-araw. Naririnig niya ang kanilang mga kwento at nalaman ng mga sakripisyo nila para sa kanilang pamilya. Bagamat mahirap at minsan ay nakakapagod, ramdam niyang kakaibang kasiyahan. Sa bawat simpleng tagumpay, tulad ng maayos sa pag-aayos ng schedule o paghahatid ng tamang ulat, nakikita niya ang kahalagahan ng bawat maliliit na gawain. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang apartment, napangiti si Marina habang iniisip ang mga nangyari sa kanyang buhay. Hindi na siya ang dating spoiled party girl na umaasa lamang sa kayamanan ng pamilya. Unti-unti, natutunan niya ang halaga ng pagsusumikap at pakikisalamuha sa ibang tao. Sa isip niya, alam niyang tama ang naging desisyon niyang magsimula mula sa ibaba. Hindi man ito madali, ramdam niya ang paglago niya bilang tao. Opisyal na nagsimula si Marina bilang isang office assistant sa main branch ng kumpanya ng kanilang pamilya. Gaya ng napagkasunduan, sinadya niyang hindi ipaalam ang kanyang tunay na pagkatao. Para sa lahat ng empleyado roon, isa lamang siya ang bagong salta. Isang probinsyana na mula sa Baguio na tila walang alam sa mabilisang takbo ng buhay sa Maynila. Hindi tulad ng mga magagarat branded na damit na dati niyang sinusuot, ngayon ay pawang simple at luma ang kanyang kasuotan. Naka-plain blouse, palaging itim na pantalon at simpleng flat shoes lamang si Marina. Hindi rin siya nag-aayos ng buhok o naglalagay ng makeup. Ang natural niyang ganda, kahit kapansin-pansin, ay pilit niyang tinatakpan sa pamamagitan ng pagiging sobrang simpleng anyo. Sa unang araw pa lang, napansin agad siya ng mga kasamahan niya.
Sino siya? Parang ang dugyot naman ng dating. Bulong ng isang babaeng empleyado habang sinasamahan si Marina ng receptionist papunta sa kanyang lamesa. Bagong office assistant daw ni Mr. Villanueva sa kabilang branch. Nalipat na rito. Dugyutin nga. Sagot naman ng isa. Ay nako, taga Baguio raw. Ano bang alam ng mga taga-bundok sa trabaho sa opisina? Sabat ng isa pa. Sabay tawa ng mahina. Narinig naman iyon ni Marina, pero hindi na siya nagpahalata. Sa halip ay ngumiti siya ng magalang at sinabing, "Good morning po," kahit alam niyang hindi iyon sinasagot ng ilan. Hindi naging madali para kay Marina ang kanyang unang linggo. Sa kabila ng kanyang pagiging magalang at masipag, tila hindi iyon sapat upang makuha ang respeto ng mga katrabaho niya. "Marina, bilisan mo naman, kanina pa hinihintay ni Sir ang kape niya." Sigaw ng isa pang senior employee na si Leia. "Opo, pasensya na po," sagot ni Marina habang nagmamadaling bitbitin ang tray ng kape. Kapag hindi siya naririnig, madalas siyang pinag-uusapan sa pantry. "Ano ba yan? Parang slow learner?" Bulong ni Tony, isa pang assistant. "Hay, mukha talagang taga-bundok. Siguro hindi marunong gumamit ng computer noon," sagot naman ni Pauline. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumagot si Marina. Sinikap niyang manatiling kalmado at tinanggap ang bawat hamon bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Isang araw, habang abala si Marina sa pag-aayos ng mga dokumento, biglang dumaan si Ana at Tony. Napansin nilang tila nagkamali si Marina sa paglalagay ng papeles sa filing cabinet. "Ay, mali na naman, hindi ka ba marunong magbasa?" Sabay tawa ni Tony. "Paano ba yan, Marina? Baka mahirapan ka rito. Hindi naman kasi ito parang pagbubuka lang ng lupa sa probinsya." Dagdag pa ni Pauline sabay hagikik. Napakasakit ng mga salitang yon para kay Marina. Pero pilit niyang iniinda. Sa isip niya, hindi ako bumalik para magalit o sumuko. May layunin ako rito. Isang gabi pag uwi ni Marina sa kanyang maliit na apartment, napaupo siya sa kanyang sofa at napaisip. Hindi pala magiging madali ang kanyang desisyon na magsimula mula sa ibaba. Sanay siya noon sa komportabling buhay at mataas na respeto mula sa mga tao. Pero ngayon, tila kabaligtaran ang nangyayari. Mali ba ang desisyon ko? Tanong niya sa sarili. Pero sa kabila ng lahat, naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo nang nasa Baguio pa siya. "Marina, sa bawat posisyon may halaga ang sakripisyo. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan matutunan mong tanggapin ang bawat hamon." Napangiti siya ng bahagya. "Hindi ko ito susukuan," sabi niya sa sarili. Kahit pa pinagtatawanan siya ng karamihan, unti-unting natutunan ni Marina ang mga gawain sa opisina. Isang umaga habang abala siya sa pag-aayos ng schedule ng mga branch managers, biglang lumapit ang isang admin sa kanya. "Marina, maayos ang trabaho mo sa reports kahapon. Salamat," sabi nito. Bagamat simple lang ang papuri, napangiti si Marina. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nagiging bahagi ng opisina. Pero hindi pa rin natatapos ang mga pang-aasar ng ilan niyang kasamahan. Minsan, iniwan siya ng tambak ng trabaho, kahit hindi naman ito bahagi ng kanyang tungkulin. Minsan naman, tinutulungan niya ang iba kahit hindi siya hinihinga ng tulong. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, nananatiling matyaga si Marina. Unti-unti, may mga kasamahan siyang nagsimulang mapansin ang kanyang tiyaga at kabutihan. "Alam mo Marina, mukhang masipag ka talaga," sabi ni Leia isang hapon habang tinutulungan siya ni Marina sa pag-aayos ng isang meeting. "Salamat po," sagot ni Marina na may ngiti sa mukha. Bagamat hindi pa lahat ay tanggap siya, nararamdaman ni Marina na may mga tao na rin nagkaka-interes na makilala siya ng higit pa. Ang pagsisimula ni Marina bilang office assistant ay naging isang matinding pagsubok, hindi lamang para sa kanyang kakayahan, kundi pati na rin sa kanyang pasensya at pagkatao. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalang pinagtitibay ng kanyang karanasan ang kanyang layunin. Ang maging isang pinuno na may tunay na malasakit at pag-unawa sa mga tao. Nagpatuloy ang mga araw ni Marina sa opisina. Kahit mahirap ang kanyang trabaho bilang isang office assistant, hindi niya ito ininda.
Determinado siyang ipakita ang kanyang kakayahan at mapatunayan sa sarili na kaya niyang umangat sa kabila ng mga balakid. Dahil sa kanyang kasipagan, unti-unting napansin ng mga manager at admin staff ang kanyang trabaho. Sa bawat task na iniaatas sa kanya, maingat yung ginagawa ito ng maayos at maaga. Mabilis siyang natuto at naging maaasahang empleyado. Napansin mo ba si Marina? Ang sipag niya. Hindi mo aakalaing bagong hire lang siya. Sabi ng isang manager kay Mr. Villanueva. Oo nga, mukhang may potensyal. Sagot nito habang binabasa ang maayos na papeles ni Marina. Habang tumatagal, dumaraming pumupuri kay Marina. Ngunit ang kanyang pagsikat ay hindi kinatuwa ng lahat, lalo na ng mga kapwa niyang office assistants na naiinggit sa atensyong natatanggap niya. Masyado siyang pabibo, sabi ni Tony habang nakasimangot. Oo nga, akala mo kung sinong magaling. Taga-bundok naman. Dagdag pa ni Pauline. Sa kabila ng kanilang ngiti tuwing kaharap si Marina, alam niyang may laman ang mga salita nila. Ngunit gaya ng nakagawian niya, hindi niya ito pinansin. Isang umaga, abala si Marina sa pag-aayos ng mga papeles na kailangang maipasa bago magtanghali. Habang nasa kanyang mesa siya, biglang dumaan si Tony na may bitbit na kape. Ay, sorry, sabi ni Tony sabay sadyang natabig ang kape sa mga papeles ni Marina. Natulala na lamang si Marina sa pagkabigla. Kitang-kita niya ang pagkapuno ng tinta ng mga dokumentong napakahalaga at kailangang masubmit sa oras. Ano ba yan, Marina? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sabi ni Pauline sabay tawa. Mukhang napapadalas ng pagkakamali mo ah. Dagdag pa ni Tony habang nakangisi. Ramdam ni Marina ang bigat ng sitwasyon. Napagalitan siya ni Mr. Villanueva dahil sa nangyari. Marina, dapat mas maingat ka. Napaka-importante ng mga dokumentong yan. Sabi nito sa mahigpit na tono. Habang tinitignan siya ng kanyang mga kasamahan, halata ang kanilang mga nakatagong ngiti na tila natutuwa pa sa kanyang pagkapahiya. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na kinuha ni Marina ang mga papeles at nagpunas gamit ng tissue. Ngunit sa sobrang dami ng kape na natapon, tila wala na magagawa ang kanyang pagsisikap. Habang abala siya sa paglilinis, biglang lumapit ang isang janitress na may bitbit ng mga patbasahan. Ako nang bahala riyan, ma'am, sabi ng janitress na si Ate Remy. Halatang-halatang kabaitan ni Ate Remy sa kanyang boses at kilos. Agad siyang tumulong upang linisin ang gulo. Salamat po, Ate Remy, sabi ni Marina nang may ngiti sa kabila ng lungkot na nararamdaman. Walang anuman. Kita ko naman na hindi mo sinasadya, sagot ni Ate Remy sa kanya. Habang nililinis ni Ate Remy ang kape, napansin niya ang lungkot sa mga mata ni Marina. Hindi iyon nakaligtas sa kanya dahil matagal niya nang napapansin ang mga ginagawang pangmamaliit kay Marina ng iba nilang kasamahan. Alam mo Marina, naiintindihan kita. Noon ganyan din ang trato nila sa akin. Pero ngayon mas mataas ng respeto nila kasi pinakita ako sa kanila na masipag ako at hindi nila ako kayang pabagsakin. Sabi ni Ate Remy habang nagkukwento. Bigla namang nabuhayan ng loob si Marina sa narinig. Bakit ka pa nagtitiis, Ate Remy? Tanong ni Marina. Alam mo, hindi naman kasi importante yung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, alam mo ang halaga mo at ginagawa mo ang tama. Sa huli, makikita rin nila ang totoong ikaw. Sagot ni Ate Remy. Naramdaman naman ni Marina ang sinseridad sa boses ni Ate Remy. Siya lang ang bukod-tanging tao sa opisina na nagpakita ng malasakit sa kanya. Sa kabila ng kanyang ipinapakita ang estado. Bago mag-uwian, lumapit si Marina kay Ate Remy para muli magpasalamat. Ate Remy, salamat talaga kanina. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ni Marina habang nakangiti. Hay nako Marina, huwag ka na mag-alala. Basta tandaan mo, kaya mo yan. Kapag may problema ka, lapit ka lang sa akin. Sagot ni Ate Remy. Nagkwentuhan pa sila ng saglit at doon naramdaman ni Marina na nagkaroon siya ng isang tunay na kaibigan sa opisina. Simula noon, naging mas malapit na si Marina kay Ate Remy. Sa tuwing may oras, nag-uusap sila sa pantry o di naman kayo nagtutulungan sa maliit na paraan.
Sa katauhan ni Ate Remy, natagpuan ni Marina ang isang taong nakakaintindi sa kanya at tumutulong na magbigay ng lakas ng loob. Ang simpleng kabutihan ni Ate Remy ay nagbigay kay Marina ng bagong lakas upang harapin ang araw-araw na hamon. Sa kabila ng inggit at pangmamaliit ng iba, nahanap niya ang isang tao na naniniwala sa kanya at nagbibigay sa kanya ng inspirasyong ipagpatuloy ang laban. Sa paglipas ng mga araw, lalo lang naging malapit si Marina kay Ate Remy. Sa araw-araw na magkasama sila sa opisina, naging natural na para sa kanila ang mag-usap, magkwentuhan at magbahagi ng kani-kanilang mga karanasan. Tuwing lunch break, sabay silang kumakain sa maliit na sulok ng pantry. Kung dati ay tahimik lamang si Marina sa tabi ng kanyang lamesa, ngayon ay tila nahanap niya ng isang kaibigang totoong nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Madalas silang pag-usapan ng mga nangyayari sa opisina, mga pangarap sa buhay at kung paano nilang hinaharap ang araw-araw na hamon. Sa kabila ng simpleng trabaho at kalagayan ni Ate Remy bilang janitress, ramdam ni Marina ang karunungan at kabutihang loob ng kanyang bagong kaibigan. Alam mo Marina, minsan iniisip ko rin kung tama ba lahat ng desisyon ko sa buhay. Sabi ni Ate Remy habang iniinom ang kanyang kape. Bakit mo naman nasabi yan, Ate Remy? Tanong ni Marina. Single mom kasi ako. Iniwan ako ng asawa ko nung nanganak ako sa anak namin. Hindi ko naman akalaing kaya niya ako ipagpalit, lalo pat may sakit ang bata. Sagot ni Ate Remy, halatang may kirot sa bawat salita. Doon nalaman ni Marina na si Ate Remy ay may isang anak na nasa grade 6. Meron itong sakit sa puso na dahilan kung bakit doble kayod si Ate Remy sa trabaho. Lahat ng kinikita niya ay napupunta sa gamot at pag-aaral ng kanyang anak. Ang hirap Marina. Pero kahit ganon, iniisip ko na lang na may dahilan kung bakit ako dumadaan sa ganito. Basta para sa anak ko, kakayanin ko. Dagdag pa ni Ate Remy. Pilit na ngumingiti. Napaluha si Marina sa kwento ni Ate Remy. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi ito nawawala ng pag-asa. Alam mo Ate Remy, ang tapang mo. Sana maging kasing lakas mo rin ako. Sabi ni Marina habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Ikaw pa ba? Kaya mo yan Marina. Malayo pang mararating mo. Sa kabila ng sinasabi ng iba, alam kong mabuti kang tao. Sagot ni Ate Remy. Isang araw habang nasa pantry si Marina at si Ate Remy, biglang dumating sina Tony at Pauline. Halata ang kanilang ngisi habang nakatingin kay Marina. Uy Marina, bakit parang ang close ni Ate Remy? Wala ka bang ibang gustong kaibiganin? Sabagay, wala naman talagang may gusto sa'yo rito. Sabi ni Tony sabay tawa. Baka naman kawawa ka lang talaga kaya pinagtsatsagaan ka ni Ate Remy. Dagdag pa ni Pauline. Ramdam ni Marina ang kirot sa bawat salitang binitawan nila. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Ate Remy mula sa kanyang upuan. Hoy kayo, hindi kayo nawawala ng oras para manlait ng kapwa no? Akala niyo ba kung sino kayo magaling? Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan kay Marina. Sabi ni Ate Remy na nanilisik ang mga mata. Napatahimik sina Pauline at Tony sa biglaang tapang ni Ate Remy. Hindi nila inaasahan na ipagtatanggol na to si Marina ng ganon. Alam niyo ba kung anong klase ng tao si Marina? Hindi siya tulad ninyo na puro salita lang ang alam. Siya, masipag at mabait. Kaya kung ako sa inyo, tumigil na kayo sa pang-iinsulto. Dagdag pa ni Ate Remy bago bumalik sa kanyang upuan. Pagkaalis nina Pauline at Tony, tahimik lamang si Marina. Halata ang kanyang pagkagulat at pasasalamat sa ginawang pagtatanggol ni Ate Remy. Salamat Ate Remy, sabi ni Marina. Halos pabulong. Walang anuman Marina. Minsan kailangang ipakita mo sa kanila na hindi ka basta-basta. Huwag mo hahayaan na tatapakan ka nila. Sagot pa ni Ate Remy. Simula nung araw na yon, mas tumibay ang pagkakaibigan nila. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan at estado sa buhay, natagpuan nilang isa't isa bilang kaagapay sa hirap at ginhawa. Sa mga sumunod na araw, mas ginanahan si Marina sa kanyang trabaho.
Ramdam niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod o panghihina ng loob, laging nariyan si Ate Remy upang magbigay ng lakas at inspirasyon. Unti-unti, nagsimula ring makita ng ibang tao ang pagbabago kay Marina. Mas nagiging matatag siya sa pagharap sa mga pagsubok at kahit patuloy siyang hinuhusgahan ng ilan, hindi na siya basta-bastang nagpapaapekto. Sa katauhan ni Ate Remy, natutuhan ni Marina ang tunay na kahulugan ng kabutihan, tapang at pakikipagkapwa-tao. Sa kabila ng lahat ng hamon, nahanap ni Marina ang isang kaibigan na tunay na naniniwala sa kanya. Sa tulong ni Ate Remy, mas tumibay ang kanyang paninindigan at mas lumalim ang kanyang pangunawa sa tunay na halaga ng buhay. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho bilang janitor sa opisina, umuwi na si Ate Remy sa kanilang maliit na bahay. Bitbit niya ang kanyang bag na puno ng gamit panglinis, kasama ang ilang tira-tirang pagkain mula sa pantry ng opisina na sinadyang tinabi para sa anak niyang si Carlo. Sa kabila ng pagod, nginitian pa rin ni Ate Remy ang kanyang anak pagdating sa bahay. Agad siyang sinalubong ni Carlo, isang payat na batang lalaki na halatang mahina ang pangangatawan. "Ma, dumating ka na!" Masayang sabi ni Carlo habang yakap ang kanyang nanay. "Oo anak, kamusta ka rito? Kumain ka na ba?" Tanong ni Ate Remy habang hinuhubad ang kanyang sapatos at inilalapag ang daladala sa maliit na mesa. "Okay lang po ma, pero hinihintay kita para sabay tayong magdasal," sagot ni Carlo na nakangiti, kahit nahalata ang panghihina sa kanyang boses. Sa liit ng kanilang tahanan, kita agad ni Ate Remy ang simpleng kalagayan nila. Isang mesa, 2 upuan at isang maliit na kalanang bumubuo sa kusina nila. Sa gilid naman ay ang kwarto ni Carlo na may maliit na bentilador na panlaban sa init ng panahon. Habang kinakain nila ang simpleng hapunan na niluto ni Ate Remy, hindi maiwasang mapansin ito ang ubo ni Carlo. "Anak, sumasakit na naman bang dibdib mo?" Tanong niya at bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Kaunti lang po ma, okay lang ako," sagot naman ni Carlo habang pilit na ngumiti. Pero alam ni Ate Remy na hindi iyon totoo. Ang mahina nitong puso at madalas sa pagkakasakit ay labis na nagpapahirap sa kanilang mag-ina. Malaki ang gastusin sa gamot at regular na check-up ni Carlo at kadalasan kinakailangan niyang magdoble kayod para mapunan ang pangangailangan ng anak. Pagkatapos silang magapunan, naupo si Ate Remy sa tabi ni Carlo habang nagbabasa ito ng aklat pang eskwela. "Ma, kailan kaya ako gagaling?" Tanong ni Carlo at biglang tumigil sa pagbabasa. Hindi naman agad nakasagot si Ate Remy. Alam niyang hindi ganong kasimple ang sagot sa tanong ng anak pero pilit niyang pinanatili ang lakas ng loob para hindi ito panghinaan. "Magtiwala lang tayo sa Diyos, anak. Lahat ng bagay may tamang panahon. Magiging maayos din ang lahat." Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ganon ang araw-araw na buhay ni Ate Remy. Puno ng sakripisyo, takot at dasal. Ang bawat hakbang niya ay para sa kinabukasan ni Carlo. Kahit pa madalas ay halos hindi niya alintana ang sarili. Bago matulog, lumuhod si Ate Remy sa maliit na altar na gawa sa kahoy na nasa gilid ng kanilang sala. May larawan doon ng mahal na ina, isang rosaryo at ilang kandilang ginagamit niya tuwing nagdarasal. "Panginoon, maraming salamat po sa isa namang araw na ligtas kami ng anak ko. Bigyan niyo po ako ng lakas para patuloy na magtrabaho at maitaguyod ang aming pangangailangan. Higit sa lahat, pagalingin niyo po ang anak ko. Siya lang po ang tanging yaman ko sa buhay." Dasal ni Ate Remy habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Minsan, iniisip niya kung hanggang kailan niya kakayanin ang hirap ng buhay. Pero sa tuwing tinitingnan niya ang anak, nagkakaroon siya ng bagong lakas para ipagpatuloy ang laban. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang asikasuhin si Carlo bago pumasok sa trabaho. Pinagluto niya ito ng lugaw at siniguradong nainom nito ang kanyang mga gamot bago siya umalis. "Ma, ingat ka po sa trabaho,"
Sabi ni Carlo habang sinusundan ng tingin ng nanay niya palabas ng bahay. Ikaw rin anak, magpahinga ka. Mahal na mahal kita. Sagot ni Ate Remy sabay halik sa noo ng anak. Sa kabila ng hirap, tiniis ni Ate Remy ang lahat alang-alang kay Carlo. Alam niyang hindi perpekto ang buhay nila. Pero para sa kanya, ang pagmamahal niya sa anak ay sapat ng dahilan para magpatuloy sa kabila ng lahat. Habang si Ate Remy patuloy naman na naglilinis at nagkikintab ng mga sahig sa opisina, ang kanyang isip naman ay laging nasa anak. Ang bawat oras na inalalagi niya sa trabaho ay para sa kinabukasan ng nag-iisang yaman niya sa mundo. Sa simpleng buhay nila, ang pagmamahalan nilang mag-ina ay isang malinaw na halimbawa ng sakripisyo at pananampalataya. Ang araw na iyon, tulad ng iba pang araw sa trabaho para kay Ate Remy. Maghapon siyang naglinis sa opisina, nagkuskus ng sahig, nagpunas ng bintana kahit pagod. Ang tanging iniisip niya ay ang kanyang anak na si Carlo, na pumasok sa school matapos siyang asikasuhin bago pumasok sa trabaho. Habang naglilinis siya sa pantry, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha ito mula sa bulsa at sinagot. Hello? Si Remedios po ito. Sagot niya. Magandang araw po, Ma'am Remy. Tumatawag po kami mula sa paaralan ni Carlo. Pasensya na po pero hinimitay po kasi siya kanina habang nasa klase. Dinala po namin siya sa ospital. Halos mabitiwan ni Ate Remy ang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakikinig sa kausap. Ano? Nasaan po siya ngayon? Ayos na po ba siya? Tanong niya at halatang kabado. Nasa ospital po, malapit po dito ma'am. Stable na po siya pero kailangan daw pong obserbahan ng doktor. Sagot ng guro. Agad na nagpaalam si Ate Remy sa supervisor niya sa opisina. Hindi na alintana ang pagod o ang tungkulin na iniwan. Tumakbo siya papuntang sakayan ng jeep. Iniisip lamang ang kalagayan ng kanyang anak. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng guro ni Carlo na nasa waiting area. Nasa loob po siya, Ma'am Remy. Stable naman na raw po, sabi ng doktor. Wika ng guro. Pagpasok ni Ate Remy sa kwarto, nakita niya si Carlo na mahina, ngunit nakangiti pa rin. Ma, sorry po, sabi ni Carlo habang lumuluha. Anak, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga ligtas ka. Ano ba nangyari? Tanong ni Ate Remy habang hinahaplos ang buhok ng anak. Bigla na lang po akong nahilo. Hindi ko na po napigilan. Sagot ng bata na mahina ang boses. Habang kausap niya ang doktor, nalaman niyang kailangan ni Carlo ng mga gamot at dagdag na test para masiguradong hindi na ito mauulit. Ngunit sa tuwing babanggitin ng doktor ang gastos, ramdam ni Ate Remy ang bigat ng responsibilidad. Dok, wala po akong sapat na pera sa ngayon. Pwede po bang mag-down payment muna ako? Tanong niya at halos mangiyak-ngiyak. Pasensya ang naging sagot ng doktor. Kailangang mabayaran ang mga serbisyo ng ospital bago ma-discharge si Carlo. At ang mga gamot na kailangang bilhin ay mahal din. Habang iniisip kung paano gagawa ng paraan para mabayaran ng ospital, biglang tumunog ang cellphone ni Ate Remy. Sinagot niya ito. Umaasang baka may magandang balita. Hello? Ma'am Remy? Tumawag po kami mula sa accounting office. May nagbayad na po sa lahat ng hospital bills ninyo. Pati na rin po sa gamot ni Carlo. Hindi naman makapaniwala si Ate Remy. Ano po? Sino pong tumulong sa amin? Tanong niya na nanginginig ang boses. Pasensya na po ma'am pero ayaw pong ipasabi na nagbayad ng pangalan niya eh. Sagot ay nasa kabilang linya. Napaluha si Ate Remy. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, tila may isang anghel na nagparating ng tulong. Mabuti na lang po talaga ma'am, sabi ng guro ni Carlo na nasa tabi niya. Hindi naman alam ni Ate Remy na ang anghel na ito ay walang iba kundi si Marina. Nang marinig ng dalaga ang nangyari, agad siyang kumilos. Tumawag siya sa assistant ng kanyang lolo na si Don Emilio at nakiusap na sagutin ang gastos sa ospital. Siguraduhin mo hindi mo babanggitin ang pangalan ko, ha? And please don't tell Lolo about this. Bili ni Marina sa assistant. Oo naman, Mama Marina. Ako nang bahala. Sagot nito.
Makaraan ng ilang araw, bumalik na si Ate Remy sa trabaho. Kasama si Carlo, ligtas sila nakauwi mula sa ospital. Pagpasok niya sa opisina, agad siyang nilapitan ni Marina. Ate Remy, kamusta na si Carlo? Tanong ni Marina na halatang nag-aalala. Ayos na siya, Marina. Salamat sa Diyos. May tumulong sa amin sa ospital. Hindi ko nga alam kung sino pero parang hulog siya ng langit. Sagot ni Ate Remy na may luha sa kanyang mga mata. Ngumiti lamang si Marina at nagsabi, Mabuti naman kung ganun, Ate Remy. Ang sabi ko nga, parang anghel ang tumulong sa amin. Kung sino ka man, napakabait mo. Sana pagpalain ka pa. Sabi ni Ate Remy na puno ng pasasalamat. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang mapangiti ni Marina. Sa kanyang puso, alam niyang kahit papaano ay nakatulong siya sa kaibigan na palaging naroon para sa kanya. Habang naglilinis si Ate Remy, hindi maalis sa kanyang isipan ang nangyari. Patuloy siya nagdarasal ng pasasalamat para sa hindi kilalang tumulong sa kanila. Samantala, si Marina naman ay tahimik na iniisip kung paano pang matutulungan si Ate Remy nang hindi nagiging halata. Kaunting tulong lang yun, bulong ni Marina sa sarili. Maliit na bagay para sa isang taong sobrang laki nang naitulong sa akin. Ang nangyari kay Carlo at ang kabutihang loob na ipinakita ni Marina ay nagpatibay ng kanilang samahan. Sa kabila ng hirap ng buhay, napagtanto ni Ate Remy na may mga tao pa rin handang tumulong kahit na sa tahimik at simpleng paraan. Samantala si Marina naman ay natutong pahalagahan ng kabutihan ng ibang tao na nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa sa tunay na halaga ng pakikipagkapwa-tao. Mabilis na kumalat ang balita sa opisina. Nalaman ng mga empleyado na may tumulong kay Ate Remy para mabayaran ang hospital bills ng anak nito. Ang hindi nila alam, ang tinutukoy na anghel ay walang iba kundi si Marina. Ngunit hindi nagtagal, ang balitang ito ay umabot din kay Don Emilio. Isang hapon, habang nasa bahay matanda kasama ang kanyang asawa na si Doña Esther, tinawagan niya ang kanyang assistant. May gusto akong malaman, sabi ni Don Emilio sa seryosong tono. Totoo bang ang apo kong tumulong sa janitress na yun? Opo, sir, sagot ang assistant. Medyo nag-aalangan. Huminga ng malalim si Don Emilio. Napakabuting bata talaga ng apo ko, bulong niya sa sarili. Habang iniisip ni Don Emilio ang narinig, dumating si Doña Esther dala ang tsaa. Anong iniisip mo, Emilio? Tanong ni Doña Esther habang naupo sa tabi niya. Nabalitaan ko, minamaliit daw si Marina sa opisina. At ngayon, may ginawa siyang kabutihan na hindi man lamang alam ng mga admins. Kung tutuusin, ako na ang dapat magalit. Hindi nila pinapahalagahan ng mga empleyado natin. Sagot ni Don Emilio. Inaplos ni Doña Esther ang kamay ng asawa. Emilio, hayaan mo na si Marina. Alam mo naman ang apo natin. Matigas ang ulo pero matalino. Siguro may dahilan siya kung bakit ginagawa niya ito. Kung makikialam tayo, baka magalit pa siya sa atin. Wika ni Doña Esther. Nag-isip si Don Emilio. Ayaw niyang pakialaman si Marina, ngunit bilang lolo, hindi niya maiwasang mag-alala. Kailangan kamustahin natin siya, sabi niya sa huli. Kinabukasan, habang abala si Marina sa kanyang trabaho bilang office assistant, biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa screen at nakita ang pangalan ng kanyang lolo. Hello? Lolo? Sagot ni Marina. Kamusta ka, apo? Bungad ni Don Emilio. Ayos naman po ako. Bakit po kayo tumawag? Tanong ni Marina na medyo kinakabahan. Balita ko may tinutulungan ka raw na janitress. Totoo ba yun? Tanong ni Don Emilio. Halos matigil ang paghinga ni Marina. Lolo, I told your assistant not to tell you. Sagot niya na bahagyang naiirita. Apo, she is my assistant. What were you thinking? Sagot naman ni Don Emilio na may halong biro. Napangiti naman si Marina. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane?
Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Sherilyn May Palmos from Sarangani. Maraming salamat sa pakikinig. Opo, tumulong po ako. May anak kasi siyang nasa ospital at hindi pa sila makalabas ng ospital dahil walang pambayad. Pinaayos ko lang naman po yun, wala pong malaki roon. Napailing naman si Don Emilio. Ito namang apo ko, hindi ka na talaga nagbago. Mula pa nung bata ka, likas na mabuti ng puso mo. Sabi ng matanda at halatang proud. Thank you, Lolo. Pero hindi po talaga yung malaking bagay. Kailangan ko lang pong gawin kasi parang walang pakialam ang admins ninyo kahit may ganitong problema. Sagot naman ni Marina. Napaisip si Don Emilio. Mukhang handa ka na talaga, Marina. Hindi ko na kailangang mag-alala kung iwan ko sa iyong kumpanya. Sabi niya sa mapanatag na tono. Habang kausap ni Don Emilio si Marina, nakikinig naman si Doña Esther sa tabi niya. Nang banggitin ni Don Emilio na may balita siyang minamaliit si Marina sa opisina. Bagyang tinapik ni Doña Esther ang balikat ng asawa. Huwag mo nang banggitin, Emilio. Hayaan mong siyang magkwento kung kailan siya handa. Bulong ni Doña Esther. Tumango naman si Don Emilio at binaling ang muli ang atensyon sa telepono. Basta Marina, mag-iingat ka palagi ha. Huwag mong hayaan na mapabayaan mo ang sarili mo. Lalo na't marami kang hinaharap na hamon. Bile ni Don Emilio. Opo, Lolo, salamat po. Sagot ni Marina. Matapos ang seryosong bahagi ng usapan, nagsimula ng magaan na kwentuhan. Napangiti pa si Don Emilio at Doña Esther habang kinukwento ni Marina ang ilang nakakatuwang nangyari sa opisina. Naku, Lolo, may mga office mates ako rito na akala mo kung sino. Hindi nila alam kung sino ako kaya kung makapag-comment, wagas. Sabi ni Marina na natatawa. Hayaan mo sila, apo. Kapag nalaman nila kung sino ka, baka bumaligtad ang mundo nila. Sagot ni Don Emilio at natatawa rin. Naku, wag na po sana. Okay lang pong ganitong setup. Sagot naman ni Marina. Pagkatapos ng tawag, napangiti si Marina. Ramdam niyang suporta ng kanyang pamilya. Kahit na malayo siya sa kanila, sa kabilang banda, si Don Emilio at Doña Esther naman ay lalong napagtanto kung gaanong kalaki ang potensyal ni Marina bilang susunod na pinuno ng kanilang negosyo. Ang apo natin, Esther. Alam kong gagawin niya tayong proud. Sabi ni Don Emilio habang iniinom ang kanyang tsaa. Oo, Emilio. Pero hayaan mo siyang maging sarili niya. Alam mo naman si Marina, may sarili siyang paraan. Sagot ni Doña Esther. Sa kabila ng lahat, nananatiling positibo ang pamilya. Alam nilang kahit anong hamon ang haharapin ni Marina, kakayanin niya ito dahil sa kanyang tapang, talino at mabuting puso. Patuloy ang buhay sa opisina para kay Marina at Ate Remy. Kahit sa simpleng janitress si Ate Remy at nagkukunwaring office assistant si Marina, naging mas malapit silang dalawa. Madalas silang magkasama tuwing lunch break. At sa kabila ng hirap sa buhay, madalas pang mag-abot ng simpleng baon si Ate Remy kay Marina. Naku, Ate Remy, hindi mo na kailangang bigyan ako ng ulam. Sabi ni Marina na minsang iniabot ni Ate Remy isang plastic na lalagyan ng sardinas. Hayaan mo na, Marina. Hindi man kalakihan, mas masarap namang kumain ng may kasabay. Sagot ni Ate Remy na nakangiti. Napangiti na lamang si Marina habang iniisip kung gaanong kabuti ang puso ni Ate Remy kahit sa kabila ng lahat ng hirap nito sa buhay. Isang hapon, abala si Marina sa pagpapaserox ng ilang papeles na kailangan ng manager. Habang binibilang niya ang mga kopya, isang office mate ang tahimik na lumapit sa kanya at sinadyang pagtamper ng mga papeles. Nilagyan nito ng maling pahina ang ilang kopya bago iniabot kay Marina. Eto na po, sabi ni Marina. Bitbit ang mga papeles papunta sa manager. Pagkakita ng manager sa papeles, biglang sumigaw ito. Ano to, Marina? Maling-mali.
Paano ko gagamitin ng ganito? Halos matigilan si Marina sa kahihiyan. Halatang nagalit ang manager at hindi na napigilan ng mga office mates ang pagtawa sa gilid. Ngunit hindi inaasahan na napakita pala ni Ate Remy ang ginawa ng office mate ni Marina. Lumapit ito at nagsalita ng buong tapang. Sir, pasensya na po. Pero nakita ko po ang nangyari. Hindi po si Marina ang may kasalanan. Sinadya po ng office mate niya na sirain ang mga papeles. Sabi ni Ate Remy. Tahimik naman ang buong opisina habang nakatingin kay Ate Remy. Pahiya ang office mate ni Marina nang lumabas ang totoo. Ganun ba? Sabi ng manager at halatang napahiya rin sa sarili. Pasensya na Marina. I-investigate ko to. Pagkatapos ng naging insidente, naging target naman si Ate Remy ng galit ng office mate. Habang naglilinis siya malapit sa elevator isang gabi, sinadya siyang harangin ng office mate ni Marina. Huwag ka na kasing makialam Ate Remy. Janitress ka lang. Wala kang karapatang magmalinis dito. Sabi nito na may halong panunuya. Hindi naman sumagot si Ate Remy, ngunit bagyang itinulak siya nito na muntik ng matumba. Pasensya na pero hindi ko kayang palampasin ang mali. Sagot ni Ate Remy, nakatingin ng diretso sa mata ng office mate. Umiwas ng tingin ng office mate at mabilis na umalis. Ngunit hindi rin nakaligtas sa insidente si Ate Remy. Nasaktan siya sa pagtulak na iyon at bahagya siyang nangalay sa likod. Kinabukasan nalaman ni Marina ang nangyari. Lumapit siya kay Ate Remy habang naglilinis ito sa pantry. Ate Remy, bakit hindi mo sinabi sa akin na nasaktan ka? Tanong ni Marina na halatang nag-aalala. Naku Marina, huwag mo nang alalahanin yon. Sanay na ako sa mga ganyang tao. Basta tamang ginagawa ko, okay na ako. Sagot ni Ate Remy na pilit na ngumingiti. Ngunit ramdam ni Marina ang bigat ng sitwasyon. Alam niya hindi tama ang nangyayari. At lalong hindi niya gustong madamay pa si Ate Remy sa mga personal niyang hamon sa opisina. Sa gabing yon, habang nasa maliit niyang inuupahang apartment, nag-iisip sila ng malalim. Si Marina, hindi na siya mapakali. Napagtanto niya na ang kanyang pag-cover bilang isang simpleng empleyado ay nagdadala ng mas malaking problema. Hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa mga taong nagmamalasakit sa kanya, tulad ni Ate Remy. Kung hindi ko pa i-reveal ang sarili ko, baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Bulong ni Marina sa sarili. Iniisip niya ang estado ng kumpanya. Napagtanto niya na marami pa itong kailangang ayusin. Mula sa mga hindi patas na empleyado hanggang sa mga pulisiya na hindi tumutulong sa mga manggagawa. Kung gusto ko magbago ang takbo ng kumpanya, kailangan ko na magpakatotoo. Sabi niya sa sarili. Kinabukasan, habang kausap ni Ate Remy sa kanilang lunch break, tila may malalim na iniisip si Marina. Marina, okay ka lang ba? Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Tanong ni Ate Remy. Ngumiti naman si Marina. Okay lang ako Ate Remy, marami lang ako iniisip. Hindi alam ni Ate Remy na ang taong kausap niya ay may hawak na susi sa pagbabagong matagal niya nang inaasam sa kanilang kumpanya. Sa isip ni Marina, bumubuo na siya ng plano. Hindi na magtatagal, ibubunyag niya na ang kanyang tunay na pagkatao. At kapag dumating na ang araw na yon, sisiguraduhin niyang magbabago ang sistema sa opisina para sa lahat. Lalo na para sa mga tulad ni Ate Remy. Nagpatuloy ang pandalait at pang-aalipusta kay Marina sa opisina. Sa kabila ng kanyang tahimik at maayos sa pagtatrabaho, hindi talaga siya tinigilan ng kanyang mga kasamahan. Isang hapon, habang inaayos ni Marina ang ilang papeles sa kanyang mesa, narinig niya ang pagbubulungan sa likod niya. Alam mo, totoo naman eh. Ano bang alam ng taga-bundok sa mga gawaing pang-opisina? Sabi ng isa, sabay tawanan naman ng iba. Hindi na sumagot pa si Marina. Pilit niyang pinananatili ang kanyang composure. Ngunit kitang-kita naman ang lungkot sa kanyang mga mata. Hoy kayo! Biglang sigaw ni Ate Remy mula sa malapit. Nagpamewang ito habang humaharap sa mga empleyado. Akala niyo kung sino kayong mga makapagsalita? Napakasasama at gaspang ng ugali ninyo.
Lagi niyo na lang minamaliit si Marina. Kung wala kayong magandang masasabi, tumahimik na lang kayo. Napangangamang mga empleyado. Hindi nila inaasahan na ipagtatanggol ni Ate Remy si Marina. Hay nako Ate Remy, sagot ng isa sa kanila. Huwag mo nang ipagtanggol yan. Tignan mo ang itsura tugyutin pa. Tagabundok talaga. Walang alam. Huwag mo nga silang pansinin Ate Remy. Mahinahong sabi ni Marina. Pilit nang umingiti kahit halatang bigat ng nararamdaman. Pero hindi pa rin tumigil ang mga empleyado. Isa sa kanilang akmang itutulak si Marina nang biglang tumunog ang elevator. Pagbukas ng elevator, isang matanda ang bumaba. Nakasuot ito ng mamahaling kasuotan at ang presensya nito ay agad na nagdala ng katahimikan sa buong lugar. Anong sinasabi niyo tungkol sa apo ko? Malamig ngunit matigas sa tanong ng matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng empleyado. Naroon si Don Emilio na siyang may-ari ng kumpanya. Napatigil ang lahat. At halos sabay-sabay silang yumuko bilang paggalang. Lolo, sabit ni Marina. Halatang gulat ngunit may halong saya sa kanyang tinig. Agad na tumingin ang mga managers at empleyado kay Marina. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Marina, apo ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ang pagtrato nila sa'yo? Tanong ni Don Emilio. Bakas ang galit sa kaniyang boses. Hindi agad nakapagsalita si Marina. Bago pa siya makapagpaliwanag ay muli nagsalita ang kanyang lolo. Wala kayong respeto. Sigaw ni Don Emilio na galit na galit. Lahat kayo? Fired! Sa araw na to umalis kayo sa kumpanya ko. Halos magmakaawa pa ang mga empleyado, lalo na ang mga nangunguna sa pang-alipusta kay Marina. Sir, patawad po, hindi na po mauulit. Ngunit nanatiling matigas si Don Emilia. Ang kumpanya ko ay para sa mga taong marunong magpahalaga sa trabaho at sa kapwa. Hindi ko kailangan ng mga empleyado na ganyan ang ugali. Halos hindi naman makapaniwala si Ate Remy sa nangyari. Hindi lang dahil sa galit ni Don Emilio kundi dahil sa malalaman niya sa susunod na sandali. Marina, apo, sabihin mo sa kanila. Sabi ni Don Emilio at ang tono ay mas kalmado na. Tumayo na matuwid si Marina. Huminga ng malalim at nagsalita. Ako, ang bagong CEO ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Halos hindi makapaniwala ang mga empleyado sa revelasyong iyon. Marina, CEO ka? Mahinang tanong ni Ate Remy, bakas ang gulat at pagkabigla sa kanyang mukha. Tumango si Marina at ngumiti na magaan. Oo Ate Remy, pero huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawala ng trabaho. Tutulungan kita. Sa gitna ng kaguluhan at pagmamakaawa ng mga natanggal na empleyado, lumapit si Marina kay Ate Remy. Hawak ang kamay nito at sinabi niya, Ate Remy, alam ko kung gano'ng kahirap ang buhay mo. Pero gusto kong malaman mo na pinapahalagahan ko ang lahat ng tulong mo sa akin. Dahil sa iyo, basta patunayan ko kung gano'ng kahalaga ang maging mabuting tao. Naantig naman si Ate Remy sa sinabi ni Marina. Halos hindi siya makapagsalita. Marina, ibig kong sabihin, Marina, maraming salamat. Sagot niya na halos naiiyak na. Huwag mo kong tawaging ma'am, Marina na lang. Sagot naman ni Marina sabay ngiti. Ang insidente iyon ay nagsilbing malaking turning point para sa kumpanya. Pinilit ni Marina na linisin ang sistema at siguruhing lahat ng empleyado ay tratuhin ng patas. Pinalitan niya ang mga hindi karapat-dapat at sinigurado niyang mabibigyan ng magandang oportunidad ang mga tulad ni Ate Remy na masisipag at may mabuting kalooban. Hindi na muling nakaranas ng panlalait si Marina. Sa halip nakuha niya ang respeto ng mga bagong empleyado at pati na rin ng mga managers. Ang revelasyong iyon ay hindi lamang nagpakita ng tunay na pagkatao ni Marina, kundi ng tunay niyang layunin bilang leader. Isang CEO na handang magbigay ng pagkakataon at hustisya sa lahat. Dumating ang araw ng oath-taking ni Marina bilang bagong CEO ng kumpanya.
Halos lahat ng empleyado ay naroon, nag-aabang sa kanyang opisyal na panunumpa. Bagamat iba't ibang reaksyon na makikita sa kanilang mga mukha, mula sa paghanga hanggang sa pagkahiya sa mga nagdaang pangyayari, lahat ay sabik na masaksihan ang panimula ng bagong kabanata para sa kumpanya. Habang tinatawag ang pangalan ni Marina upang magsalita, tumayo siya ng may kumpiyansa ngunit may kababaang loob. Tinitigan niya ang mga empleyado, managers at maging ang kanyang lolo't lola na nasa harapan. Ngayong araw, nangangako ako na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mapaunlad hindi lamang ang ating kumpanya, kundi pati na rin ang buhay ng bawat employee dito. Wika ni Marina na punong-puno ng determinasyon. Ang kumpanyang ito ay magiging isang lugar kung saan lahat ay natatrato ng patas. At ang hard work ninyo, skills at kabutihan ng puso ay laging may reward. Palakpakan ang bumalot sa bulwagan at kitang-kita sa mukha ni Don Emilio ang pagmamalaki para sa kanyang apo. Sa mga sumunod na linggo, agad na naramdaman ang pagbabago sa kumpanya. Sinimula ni Marina ang mga reforma na nakatuon sa kalinisan ng sistema at pagpapabuti ng kultura sa opisina. Tinanggal ang mga empleyado na hindi karapat-dapat na naglagay ng mga programang mapagpataas ang moral ng lahat ng magagawa. Isa sa mga unang hakbang niya ay ang pag-promote kay Ate Remy bilang head ng maintenance department. Marina, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Naiiyak na sabi ni Ate Remy nang personal siyang kausapin ni Marina sa opisina. Huwag ka na magpasalamat, Ate Remy. Deserve mo to. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naging mas matatag dito. Ngayon gusto kong marami ka pang matulungan, tulad ng pagtulong mo sa akin. Niyakap ni Ate Remy si Marina at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ginhawa matapos ang napakaraming taon ng paghihirap. Dahil sa bagong posisyon ni Ate Remy, mas nagkaroon na siya ng mas maayos na kita. Unti-unti ang binayaran ng mga dating utang at nasimula nang ipa-check up ang kanyang anak na si Carlo sa mga mas maayos na doktor. Ngunit isang araw, habang abala si Ate Remy sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa doktor ni Carlo. Ma'am Remy, kailangan na nating mag-usap tungkol sa kondisyon ng anak mo, sabi ng doktor sa kabilang linya. Nagmadali namang pumunta si Ate Remy sa ospital. Dala ang mabigat na pakiramdam. Ano hong nangyari, Doc? Tanong niya, halos nanginginig ang boses. Ang kalagayan ni Carlo ay lumalala na. Kailangan niya ng sumailalim sa heart transplant sa lalong madaling panahon. Paliwanag ng doktor. Puno ng awa ang mukha. Kung hindi natin magagawa ito kaagad, magiging delikado na ang sitwasyon niya. Parang gumuho ang mundo ni Ate Remy sa narinig. Pinilit niya ang magpakatatag, ngunit hindi niya mapigilang lumuha. Doc, magkano pong kakailanganin? Nagbigay ng numero ang doktor at tila sumikip lalo ang dibdib ni Ate Remy. Saan siya kukuha ng ganito kalaking halaga? Kahit pa may dagdag na kita siya dahil sa bagong posisyon, hindi ito sasapat para sa ganitong kalaking gastusin. Kinagabihan, umuwi si Ate Remy na may mabigat na kalooban. Sinalubong siya ni Carlo. Nakangiti pa rin kahit halatang panghihina sa katawan. Ma, kumain ka na po ba? Tanong ni Carlo habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Pinilit ngumiti ni Ate Remy kahit gusto niya nang bumigay sa harap ng kanyang anak. Oo anak, kamusta ang araw mo? Okay naman po ma, pero sabi po nito kailangan ko rin raw po ng heart transplant. Tanong ni Carlo. Diretso ngunit may halong takot ang boses. Hindi na napigilan ni Ate Remy ang pagluha. Niyakap niya ang anak at sinabing, "Huwag kang mag-alala anak. Gagawin ni nanay ang lahat para gumaling ka." Kinabukasan napansin ni Marina na tila balisa si Ate Remy. Habang nagla-lunch sila, tinanong niya ito, "Ate Remy, may problema ba? Parang matamlay yata kayo." Tanong ni Marina na puno ng pag-aalala. Napatingin si Ate Remy kay Marina. Ngunit hindi niya kaya magsinungaling. Ikinuwento niya ang kalagayan ni Carlo
at ang pangangailangan nito ng heart transplant. Hindi na napigilan ni Marina ang luha habang pinapakinggan ang kwento ng kaibigan. Ramdam niya ang bigat ng pinagdadaanan nito at gusto niyang gumawa ng paraan para matulungan ito. Kinagabihan nag-usap si Marina at ang kanyang lolo tungkol sa kalagayan ni Ate Remy. "Lolo, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Marina. "Para saan naman, apo?" tanong ni Don Emilio. Ipinaliwanag ni Marina ang sitwasyon ni Ate Remy at ng anak nitong si Carlo. "Si Ate Remy, yung tumulong sa akin ng walang hinihinging kapalit. Ngayon, gusto ko namang akong tumulong sa kanya." Napangiti si Don Emilio. "Apo, kahit hindi mo sabihing tumulong ka, gagawin ko rin. Pero ipinagmamalaki ko ang puso mo. Ikaw na talaga ang nararapat na mumuno sa kumpanyang ito." Sa tulong ni Don Emilio, nasimula ng proseso para sa heart transplant ni Carlo. Bagamat malayo pa ang laban, naramdaman ni Ate Remy ang pag-asa. "Marina, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo," sabi ni Ate Remy habang hawak ang kamay ni Marina. "Ate Remy, walang anuman. Dapat lang natulungan kita. Dahil alam kong kung ikaw ang nasa kalagayan ko, gagawin mo rin ang pareho." Habang magkahawak kamay ang magkaibigan, alam nilang pareho na sa kabila ng lahat ng hirap, may liwanag na nag-aabang sa dulo ng kanilang laban. Habang patuloy na bumangon ang kumpanya sa mga nagdaang linggo, hindi rin natapos ang laban ni Ate Remy para sa buhay ng kanyang anak na si Carlo. Kahit na may sapat ng pera at pondo mula sa tulong ni Marina at ng pamilya nito, nananatiling isang malaking hamon ang paghahanap ng tamang donor para sa heart transplant ni Carlo. Isang araw, habang si Ate Remy abala sa paglilinis sa mga opisina, patuloy pa rin niyang iniisip kung paano mapapalakas ang kondisyon ng anak. Hindi maiwasang mag-alala at madalas ay nakikita niyang malungkot si Carlo sa kabila ng lahat ng pagsusumikap niyang gawin ang lahat upang maiwasan ang paglala ng kondisyon nito. "Marina, sana mapabilis na," wika ni Ate Remy isang araw habang magkasama sila sa pantry. "Alam ko na masama mang hilingin na sana mapabilis ang paghahanap ng donor kasi ibig sabihin nun, may batang mamamatay. Pero hindi ko na kayang makita si Carlo ng ganito. Humihina siya at hindi ko na kayang maghintay pa." Tila naiintindihan naman ni Marina ang pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. "Ate Remy, naiintindihan ko. Pero magkakaroon tayo ng solusyon. Huwag ka mawawala ng pag-asa." Napansin naman ni Marina na talagang hindi maiwasan ang pag-aalala ni Ate Remy. Kaya naman nagdesisyon siyang tanungin ng kanyang lolo, si Don Emilio, kung may kakilala ba silang mga espesyalista na maaaring makatulong. Nagpasya si Marina na kumilos agad dahil alam niyang wala nang ibang makakatulong pa kay Ate Remy kundi siya. Lalo na sa sitwasyong ito. "Puno ng magagaling na doktor dito sa bansa," sagot ni Don Emilio sa tanong ni Marina. "Pero kapag ipinadala natin si Carlo sa ibang bansa, magiging mas mahirap ang kondisyon niya. Baka hindi niya kayanin ang biyahe. Kaya kailangang maghintay tayo at magdasal na lang." Naintindihan naman ni Marina ang sinabi ng kanyang lolo. Alam niyang hindi magiging madali ang maghintay at mawala ng pag-asa. Ngunit wala na silang ibang magagawa kundi ang magtiwala sa sistema at magdasal. Habang nag-aalala si Ate Remy sa kondisyon ni Carlo, tila hindi na rin kaya magtago ng sakit sa kanyang mata. Ang bawat araw ay nagiging mas mahirap. At kahit gaano niya pa subukang magpatawa at magpigil ng emosyon, ramdam na ng lahat ng nakapaligid sa kanya ang pinagdadaanan niya. Isang araw habang nagdarasal si Ate Remy sa isang maliit na chapel sa loob ng ospital, hindi niya na napigilan ang luhang pumapailan lang sa kanyang mata. Puno ng pasakit ang kanyang puso. "Nasa iyo na po ang lahat ng awa, Panginoon," ang pabulong niyang dasal. "Ibigay mo po kay Carlo ang pagkakataon na mabuhay pa. Huwag mong pabayaan ang anak ko."
Hindi nagtagal naramdaman ni Ate Remy ang isang kamay na humaplos sa kanyang likod. Lumingon siya at nakita si Marina na nakatayo sa kanyang likod. Tinitingnan siya ng may malasakit. Ate Remy, huwag mong gawing mas mabigat pa ang lahat. Wika ni Marina. Malumanay ang tinig. Alam ko na ang kalakasan na meron ka. At dahil doon malakas din ang loob mo para kay Carlo. Hindi ka nag-iisa. Naalalayan si Ate Remy ni Marina sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman niya. Naramdaman niya ang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kung meron mang pagkakataon para sa kanyang anak, wala nang iba pang makakatulong kundi siya at si Marina na handang magbigay ng tulong. Habang ang dalawang magkaibigan ay nag-uusap, si Carlo naman ay namumugto ang mga mata sa kalagayan ng kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng pahirap na nararamdaman, patuloy siyang umaasa. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ina. Nang gabing yon, habang si Carlo ay nakahiga sa kanyang hospital bed, tinanong niya si Ate Remy na may malungkot na tono. Mama, may puso na ba ako? Numugto ang mga mata ni Ate Remy. Pakiramdam niya, parang ang mundo'y huminto sa oras na iyon. Hindi na kayang sumagot. Ngunit nagpatuloy siya at pilit na maging matatag. Magdasal lang tayo, anak. Sagot niya habang mahigpit na niyayakap si Carlo. May awa ang Diyos. Alam ko nagagaling ka at tutulungan ka niya. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman ni Ate Remy, hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niya ang kanyang anak ay isang malaking pagpapala at kailangan niya magsikap para mailigtas ito kahit na gaano kahirap. Tulad ng sinabi ni Marina, hindi na dapat mawala ng pag-asa si Ate Remy. Ang mga susunod na araw ay nagsilbing panahon ng paghihintay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutuhan ni Ate Remy na ang buhay ay puno ng mga mahihirap na sitwasyon at minsan kailangan lang magtiwala at magsikap upang mapagtagumpayan ito. Ipinagpatuloy ni Marina ang pagtulong kay Ate Remy at patuloy silang nagdarasal para kay Carlo. Ang kumpanyang pinangunahan ni Marina ay patuloy na lumago. Ngunit higit sa lahat, natutuhan niyang hindi lamang ang negosyo ang mahalaga. Ang tunay na halaga ng buhay ay ang pagmamahal at pagtulong sa mga taong nasa paligid natin. Sa huli, natutuhan ni Ate Remy na hindi siya nag-iisa sa laban. At sa bawat takbang ng buhay na dumaan, umaasa siya na makakahanap siya ng pag-asa. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para kay Carlo at sa lahat ng mga taong may malasakit sa kanila. Hindi madali ang pinagdaanan ni Ate Remy at ang kanyang anak na si Carlo. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pasakit, ang kanilang kalagayan ay tila umabot na sa hangganan ng kanilang pasensya. Walang ibang nais si Ate Remy kundi ang mapabuti ang kalusugan ng kanyang anak. Ngunit tila ang lahat ng pondo at tulong ay hindi sapat para makuha ang tamang donor at operahan si Carlo. Subalit isang araw, habang muli nagdarasal si Ate Remy sa harap ng maliit na altar sa ospital, may dumating na balita na magbibigay liwanag sa kanilang madilim na sitwasyon. Ma'am Remy, may magandang balita po kami. Ang sabi ng nurse sa telepono. Nahanap na po namin ang tamang donor at may isang magaling na heart surgeon na willing na tumulong sa kanya. Siya po ay mula sa Amerika. Nag-umpisang kumabog ang puso ni Ate Remy. Ang mga mata niya ay kumikislap sa pag-asa. Sigurado po ba? Tanong niya at ang boses ay nanginginig sa excitement. Opo, si Doc Luke. Sagot ng nurse. Siya po mag-o-opera kay Carlo. Hindi na nakapagsalita si Ate Remy. Puno naman ng pasasalamat ang kanyang puso. Walang ibang hangarin kundi ang makita ang anak na si Carlo na muling maging malakas at muling mag-enjoy sa buhay tulad ng dati. Ang lahat ng hirap na kailangang pagdaanan ay nagbunga ng isang pagkakataon na magbibigay pag-asa sa kanilang dalawa. Hindi na kayang itago pa ni Ate Remy ang kaba habang papalapit ang araw ng operasyon. Wala nang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ni Carlo. Habang operasyon ay nalalapit na,
Nararamdaman niyang tumitibok ang kanyang puso sa kabang dulot ng pangyayaring ito. Laging hawak ni Ate Remy ang rosaryo, ang kanyang tanging gabay sa oras ng pangangailangan. Diyos ko, gabayan mo po kami. Gabayan mo po ang doktor ni Carlo. Ang paulit-ulit niyang dasal. Huwag mo po silang pababayaan. Habang papasok sila sa operating room kasama si Marina, tila ang oras ay dumaan ng mabagal. Habang hawak ni Ate Remy ang kamay ng anak, ang mga mata ni Carlo ay puno ng pangarap at takot. Mama, pagkagising ko po magaling na ako, di ba po? Oo anak, ang sagot ni Ate Remy habang binabalot siya ng kalungkutan at pangarap. Magiging magaling ka, promise. Si Marina na nagmamasid sa gilid ay hindi na kayang itago ang sarili niyang takot. Hindi niya alam kung anong pakiramdam na nagmamasid sa pinagdadaanan ni Ate Remy. Ngunit alam niyang hindi madali ang lahat ng ito. Kaya naman bago pa pumasok si Carlo sa operating room, tinanong ni Marina ang doktor na si Luke. Doc, is he going to be okay? Hindi sumagot agad si Luke. Tumingin siya kay Marina at sa nanay ni Carlo. Don't worry. Sabi niya nang may kasiguraduhan sa boses. I got this. I'm good at what I do, and I value my patients so dearly. Sabay ngiti. Ang mga salitang yon ay nagbigay lakas kay Ate Remy. Para bang isang hagdang-hagdang pag-asa ang nagbigay daan sa kanyang puso unti-unting natutunaw sa kaba. Puno ng pasasalamat si Ate Remy sa doktor at saka niyakap si Carlo. Anak, maghihintay si Mama, sabi niya. Gagaling ka na anak. Ang oras ay lumipas habang si Ate Remy ay nag-aabang sa labas ng operating room. Patuloy na pinapalakas ang sarili para sa mga susunod na kaganapan. Hindi niya maiwasang mag-isip ng mga posibleng mangyari. Ang bawat tunog ng kanyang cellphone, ang bawat paggalaw ng mga nurses at doktor sa paligid, lahat ay tila nagiging malupit na pagsubok para sa kanya. Nasa gitna ng isang mahabang pag-aantay, biglang sumikang isang tunog mula sa loob ng operating room. Narinig nila ang salitang Code Blue mula sa mga doktor at nurses. Nagbagong ekspresyon sa mukha ni Ate Remy. Ang kabang naramdaman niya ay parang isang malupit na alon na hinagupit siya. Nang marinig ng salitang Code Blue, nagulat si Marina. Ang kanyang puso ay pumintig ng mabilis. Pinilit niya magpakatatag. Ngunit hindi maiwasang manggilid ang luha sa mata niya. Tumingin siya kay Ate Remy na agad na nagsimulang magdasal. Please, Panginoon, huwag mong pabayaan si Carlo, gawin mo po siyang malakas. Ang dasal ni Ate Remy habang hawak ang rosaryo. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Doc Luke mula sa operating room. Walang katulad ang kagalakan sa mata ni Ate Remy nang makita ang doktor. Si Marina naman ay hindi na rin makapaniwala sa masayang balita. Doc, how's Carlo? Tanong ni Marina, hindi makapaniwala sa takbo ng mga pangyayari. Si Doc Luke na may maluwag na ngiti sa labi ay tumingin kay Ate Remy. Carlo's okay. Ang simpleng sagot ng doktor. Ngunit ang mensahe nito ay higit pa sa lahat ng mga salita. Sa mga salitang yon, hindi na kayang itago pa ni Ate Remy ang luha. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagdapo ng kaginawaan. Isang masayang pagkumpirma na ang anak niya ay ligtas at maghihilom. Maraming salamat po, Doc, ang sabi ni Ate Remy habang iniwasan ng mga luha. Hindi na rin kayang itago ang sobrang galak. Tumango naman si Doc Luke. Wala po yon, ma'am. Masaya kaming matulungan siya. Habang ang operasyon ay matagumpay, si Carlo naman ay pinayagang magpahinga sa kanyang kwarto. At dahan-dahan ay nagsimulang gumaling. Si Ate Remy na nananatiling magiting sa kabila ng mga pagsubok ay nagpasalamat sa lahat ng naging bahagi ng kanilang laban. Nang magising si Carlo, nakita ni Ate Remy na nagbabalik ang kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay muling kumislap ng buhay. Mama, magaling na po ako. Wika ni Carlo at ang tinig nito ay puno ng tuwa. Nang bumangon si Carlo mula sa kanyang kama at tumingin kay Ate Remy, ngumiti siya ng buong sigla. Mama, salamat po.
Ang mag-ina na nagtagumpay sa pinakamahirap na pagsubok ay natutunan na ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at pag-asa. Si Ate Remy at Carlo sa kanilang pinagsama-samang lakas ay nagpatuloy na maglakbay sa buhay. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong handang magbigay ng kanilang lahat upang magtagumpay. Matapos ang naging matagumpay na operasyon ni Carlo, nagsimula ang kanilang bagong kabanata. Si Ate Remy, na matagal na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak, ay nakaramdam ng kagalakan at pasasalamat sa bawat hakbang ng pagaling ni Carlo. Sa tulong ng mga doktor, pati na rin ang malasakit ni Marina, naging magaan ang recovery period ng anak ni Ate Remy. Ang mga araw ng pag-aalala at takot ay unti-unting napalitan ng mga ngiti at pag-asa. Nang magkamalay na si Carlo, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi niya na kayang itago ang tuwa at saya nang makitang muling tumayo at maglakad. Ang mga buwan ng paghihirap at pag-aalala ay naging bahagi na lamang ng kanilang nakaraan. At ngayon ay natutunan nilang tanggapin ang mga biyaya na dumating sa kanilang buhay. Si Ate Remy ay lagi nasa tabi ni Carlo, tumutok sa kanyang pagaling at naramdaman ang isang bagong pag-asa para sa kanilang mag-ina. Si Marina naman ay naging katuwang ni Ate Remy sa lahat ng pagsubok. Hindi rin siya nakalimot sa pagtulong. Mula na magsimula siya sa kumpanya at sa lahat ng pagsubok na kanyang hinarap, natutunan niya ang tunay na halaga ng pagtulong sa iba. Kaya naman na magkaroon siya ng pagkakataon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi siya nagdalawang isip. Ate Remy, naisip ko, bakit kaya hindi ko na lang tulungan ikaw sa negosyo? Tanong ni Marina isang araw habang nag-uusap sila sa opisina. Para hindi mo na kailangang magtrabaho pa sa kumpanya. Alam ko na gusto mo mag-focus kay Carlo at matutukan siya ng gusto. Napakunot ang noon ni Ate Remy. Paano yun, Marina? Hindi ko naman kaya magtayo ng negosyo. Wala akong alam sa mga ganyan. Sagot ni Ate Remy kahit na natutuwa siya sa alok ni Marina. Ngunit hindi nagpatinag si Marina. Wala kang dapat ikabahala. Ipagkakatiwala ko sa iyo lahat. Alam kong kaya mong magtagumpay. Alam mo na kung gaano kitang pinapahalagahan at kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo. Hindi ko hahayaan na maghirap ka pa. It's my way of giving back to you. Nakita naman ni Ate Remy ang tatag at determinasyon ni Marina. Hindi niya alam kung anong klaseng relasyon ang nabuo nilang dalawa. Pero alam niya nagmula ito sa malalim na paggalang at pagmamahalan. Si Marina na ipinakita ang lahat ng kanyang tulong sa pamilya ni Ate Remy ay nagkaroon ng lugar sa puso ni Ate Remy. Hindi niya akalain na ang batang dating iniinsulto at minamaliit sa trabaho ay magiging isang tunay na kaibigan at katuwang sa buhay. Mabilis na isinagawa ni Marina ang kanyang plano. Nagpatayo siya ng isang laundry business na nakapangalan kay Ate Remy. Gamit ang mga koneksyon at ang karanasan niya sa pagpapalago ng mga negosyo, tinulungan ni Marina si Ate Remy upang magpatakbo ng negosyo ng maayos. Ang lugar ng laundry shop ay malapit sa kanilang bahay kaya naman madali nakakapunta si Ate Remy para matutukan ng negosyo. At hindi niya na kailangang mag-alala pa tungkol sa kung paano siyang kikita sa pang-araw-araw na buhay. Si Marina naman ay nagbigay ng mga tips at estratehiya sa pagpapatakbo ng negosyo. Inanunsyo niya ang bagong negosyo sa buong komunidad. Nagbigay ng diskwento at promo. Kalaunan, naging paborito na ng mga tao ang laundry shop na ito dahil sa magaling na serbisyo ng magandang kalidad ng trabaho. Sa mga unang buwan ng negosyo ni Ate Remy ay unti-unting umunlad. Nagdagdagan ng mga customer at naging kilala sila sa kanilang mahusay na serbisyo. Habang tumatagal, nagsimula ring mag-impok si Ate Remy ng pera upang mapalago ang negosyo at makapag-hire ng mga tao para magtulungan sa pamamahala ng laundry shop. Dahil na rin sa malaking tulong ng kanyang anak na si Carlo na masiglang tumutulong sa mga gawaing bahay at negosyo, naging maayos ang takbo ng kanilang buhay. Si Carlo ay natutong magsimula ng mga simpleng gawain sa shop at nakatulong sa pagpapatakbo nito. Kaya naman si Ate Remy ay labis na nagpapasalamat kay Marina sa pagtulong sa kanyang pamilya.
Habang patuloy na lumalago ang negosyo, hindi naman nakaligtas sa mga mata ng mga tao ang magandang pagbabago sa buhay ni Ate Remy at ng kanyang anak. Nakita nila ang paglago ng laundry shop, pati na rin ang pagpapabuti ng kalagayan ni Carlo. Napansin din nila na hindi lamang ito negosyo, kundi isang halimbawa ng tagumpay na nanggaling sa hirap at pagkatalo. Si Ate Remy at ang kanyang anak na dati-rati nagtitiis sa kahirapan ay nagsimulang magtagumpay at magtaglay ng mga biyayang walang kapantay. Masaya si Ate Remy sa nangyayari sa buhay nila. Hindi niya na kayang itago ang pasasalamat kay Marina. Marina, salamat talaga. Ang sabi ni Ate Remy isang gabi habang nag-uusap sila pagkatapos ng kanilang araw na puno ng gawain sa negosyo. Wala akong ibang maisip na paraan para magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka nagkakaroon pa ako ng problema ngayon. Masaya ako matulungan ka, Ate Remy. Sagot ni Marina na ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Ang importante, magkasama tayong lahat at magpapatuloy ang tagumpay. Si Carlo na ngayon ay masigla at malakas na, ay nagpapakita ng pasasalamat sa kanyang nanay at kay Marina sa pamamagitan ng mga simpleng galak sa buhay. Madalas na siyang tumulong kay Ate Remy sa shop at nagpapakita siya ng pagpapahalaga sa bawat detalye ng kanilang negosyo. Ang kwento ni Ate Remy at Carlo ay naging isang inspirasyon sa buong komunidad. Nakita nila na hindi lang sa paghahanap ng pera na susukat ang tagumpay, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, napagtagumpayan nila ang lahat ng pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Habang si Ate Remy naman ay nagtatamasa ng tagumpay, patuloy pa rin siyang tinutulungan si Marina na magpalago ng negosyo. At hindi na sila nag-alala pa tungkol sa hinaharap. Si Carlo na noon ay may sakit, ngayon ay isang simbolo ng tagumpay at lakas. Nagsisilbing gabay sa kanilang negosyo. Sa tulong ni Marina, si Ate Remy ay naging isang matagumpay na negosyante at si Carlo ay muling nakabangon mula sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Natutuhan nila na sa tulong ng bawat isa, walang imposibleng bagay sa mundong ito. Habang tinitingnan nila ang kanilang negosyo, si Ate Remy at Marina naman ay napuno ng pag-asa at kagalakan. Alam nilang ito ay simula pa lamang ng mas maraming tagumpay sa kanilang buhay. Samantala sa isang malaking business conference na dinaluhan ni Marina, ang buong araw ay puno ng mga diskusyon at pagsasanay tungkol sa mga bagong pamamaraan ng pagpapalago ng negosyo. Ibinahagi ng mga eksperto ang kanilang kaalaman at si Marina ay punong-puno ng ideya para sa kanyang kumpanya. Ngunit isang kaganapan sa hindi inaasahang pagkakataon ang magbibigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya papunta sa isa sa mga breakout sessions, nakasalubong ni Marina ang isang pamilyar na mukha. Tinutok niya ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala. Si Doc Luke, ang heart surgeon na tumulong kay Carlo sa operasyon nito. Doc Luke, is that really you? Tanong ni Marina habang tumigil at nakangiting tinignan si Doc Luke. Marina! Wow, it's you! Sagot naman ni Doc Luke na nagulat rin sa hindi inaasahang pagkikita. What a pleasant surprise! I didn't expect to see you here. Napangiti si Marina at agad niyang nakuha ang kilig na nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kakaibang saya na dulot na makita si Doc Luke. Hindi na rin niya napigilan na mapansin ang mga mata ni Doc Luke at ang mga charm at pagiging professional nito. Yes, I've never thought we'd cross paths here. Patuloy pa ni Marina. Medyo nahihiya ngunit hindi rin maitago ang saya sa kanyang mga mata. Habang nag-uusap sila, naaalala ni Marina ang araw na inalagaan siya ni Doc Luke sa ospital. Lalo na nang malaman niyang matagumpay ang operasyon ni Carlo. Hindi maitatanggi ni Marina na ang doktor na ito ay may kakaibang charm na tila nagbigay ng isang makulay na aspeto sa madilim nilang mga araw. Nang magsimula silang mag-usap, ang mga tanong ni Doc Luke tungkol sa kalagayan ni Carlo ay agad na nagbigay ng kaunting init sa puso ni Marina. Si Carlo is doing so well now and I'm really thankful for you, Doc Luke.
You don't know how much you've helped us. Sabi ni Marina. Ang mga mata niya ay sumisilang na pasasalamat habang binabalikan ang mga hirap na kanilang dinaanan. You're very welcome, Marina. I'm just glad to see that everything went well. He's a strong kid, and with your support, I knew he would recover well. Sagot ni Doc Luke na nakangiti at malinaw ang pagmamalasakit sa tono ng kanyang boses. Habang nag-uusap sila, napansin ni Marina ang kanyang sarili na hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ang pagkakaalam ni Marina ay naging simple na lamang ang lahat. Wala na siyang iba na isip kundi ang pag-usapan ng kalagayan ni Carlo at ang pasasalamat kay Doc Luke. Ngunit sa mga sumunod na mga minuto, bigla niyang naramdaman na may isang aspeto sa kanilang pag-uusap na hindi siya handa. By the way, Marina, biglang sinabi ni Doc Luke na tumingin kay Marina na may isang kilig pa rin ng ngiti. Are you single? Nagulat si Marina sa tanong. Hindi niya inaasahan na ganong klase ng pag-usisa mula kay Doc Luke. Ngunit agad siyang nabigla. Hindi niya rin maiwasang makaramdam ng kaunting kaba habang nakatingin siya sa matamis na ngiti ng doktor. Yes, I am single, sagot ni Marina. Medyo kinakabahan, ngunit may kasamang lihim na saya sa kanyang puso. Matamis na ngumiti si Doc Luke at kahit si Marina ay nahirapan magtago ng kanyang kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoong kaligayahan sa isang tao na hindi niya nakita bilang isang bahagi ng negosyo o kanyang tungkulin. Good to know, sabi ni Doc Luke na may kasamang pagtawa. Sa mga sandaling yon, napansin ni Marina at titila may ibang aura si Doc Luke. Wala na sa kanilang pagiging formal at professional na kanilang ipinakita noong unang pagkakataon silang nagkita sa ospital. Ngayon, ang kanilang pag-uusap ay may kasamang kaunting kasiyahan at hindi maiwasang magmuni-muni ni Marina tungkol sa mga pagkakataon sa buhay na hindi inaasahan. Kakaibang kilig ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang pakaramdam na malayong naramdaman niya noon. Hindi naman nakaligtas kay Ate Remy ang lahat ng nangyayari sa buhay ni Marina. Isang hapon, bumisita si Marina sa kanilang laundry shop upang kamustahin at magbigay ng ilang updates tungkol sa negosyo. Habang sila'y nag-uusap, napansin ni Ate Remy ang pagbabago sa aura ni Marina. Ate Remy, ang saya ko lang. Nagsimulang magkwento ni Marina. Alam mo ba, sa conference, nakita ko si Doc Luke. Si Doc Luke? Tanong ni Ate Remy habang tinutulungan si Marina sa pag-aayos ng ilang mga gamit sa shop. Oh, anong nangyari? Napangiti si Marina na hindi inaasahan. Siya nga yun, Ate Remy. Siya yung doktor na tumulong kay Carlo sa operasyon. Oh wow, tapos? Tanong ni Ate Remy, ang kanyang mga matay nagliwanag na parang may alam na siya. Anong nangyari? Alam mo ba, ito nakakatuwa. Sagot ni Marina na medyo nahihiya. Tinanong niya kung single raw ako. Ha? Talaga? Si Doc Luke talaga. Kinikilig ka na. Natatawa sabi ni Ate Remy. Saya naman, mukhang may spark na. Napangiti naman si Marina tumango. Oo, siguro. Hindi ko nga alam kung bakit ko nararamdaman yun parang bigla na lang dumating ang lahat. Habang nakikinig si Ate Remy kay Marina, tila natutuwa siya sa mga balita. Wala na siyang ibang hangad kundi ang makita ang kanyang kaibigan na masaya. Matagal na nilang naranasan ang mga pagsubok at ngayong pareho na silang may tagumpay sa kanilang buhay, tila nga ba may bagong simula na rin para kay Marina. Habang patuloy na magkasama sina Marina at Ate Remy, lumalaki ang kanilang negosyo at lalo silang tumututok sa mga bagay na mahalaga. Ngunit hindi na maiwasan ni Marina na mag-isip tungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay. Ang pagkakita kay Doc Luke sa conference ay isang turning point para sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pagpapasalamat sa doktor, kundi pati na rin ang pagpapakita ng bagong pagkakataon para sa isang mas magaan at mas masayang relasyon. Sa kabila ng tagumpay ni Marina sa negosyo at ang mga bagay na nagbukas para sa kanya, patuloy na magkatulad ang kanyang atensyon kay Carlo, kay Ate Remy at ngayon kay Doc Luke. Isang buhay na puno ng mga kabutihan at pagsubok.
Ngunit puno din ng bagong pagkakataon at pagmamahal na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng mga tanong na patuloy na bumabangon sa kanyang isipan, isa lang ang alam ni Marina. Natutuhan niyang mahalin ang mga tao sa paligid niya at sa pagkakataong yon, alam niyang mas magiging magaan ang mga susunod na hakbang sa buhay. 2 taon mula nang maging magkasintahan sina Luke at Marina, sa wakas ay dumating na ang araw. Ang araw ay kumikinang ng maliwanag sa ibabaw ng magagandang bundok ng Baguio. Ang malamig na hangin ay sumasabay sa tawanan at ang tunog ng banayad na musika ay dumadaloy mula sa eleganteng hardin kung saan ginaganap ang kasal. Nakatayo si Marina sa dulo ng altar. Ang puso niya ay mabilis na tumibok habang tinitingnan ang paligid ng magandang tanawin. Pinaliligiran ng mga mahal sa buhay. Ang hangin ay puno ng kasiyahan. At hindi niya maiwasang maramdaman na parang lahat ay umaayon na sa wakas. Hindi ito isang ordinaryong kasal. Ito ay kaganapan ng mga taon ng pagsubok, paglago at pagbabago. Mula sa inosenteng kabataan na hindi nauunawaan ng iba, na iniwan ang mga kaginawaan ng negosyo ng kanyang mayamang pamilya hanggang sa determinadong CEO na nagpatunay ng kanyang halaga. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga taong nagduda sa kanya. Ngayon, nakatayo sa harap ng mga mahal sa buhay, naramdaman ni Marina na natagpuan niya na ang kanyang tunay na layunin. Ang mga mata ni Marina ay napadpad sa lalaki na nagbigay ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang lalaking palaging nandoon sa kanyang tabi, pinakakailangan siya. Si Doc Luke. Nakatayo siya sa tapat ni Marina. Nakangiti ng malumanay habang ang mga mata nila ay nagtagpo. Nandoon siya sa pinakamahirap na mga oras. Sa kanyang pagdiskubre sa sarili, sa mga hamon sa trabaho, at sa malalim na emosyonal na pakikisalamuha niya sa kanyang pamilya, magkasama nilang binuo ang isang bagay na maganda. Hindi lamang sa kanilang mga karera, kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Nang makita ni Marina si Luke na naghihintay para sa kanya, ang puso niya ay napuno ng emosyon. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pag-akyat at pagbaba. Ngunit sa araw na ito, parang walang makakapigil sa kanila na pagpatuloy ng magkasama. Habang nagsisimula ang seremonya, ang ina ni Marina na si Maureen ay nakaupo sa unang hanay. Nakangiti ng may pagmamalaki. Ang kanyang dating nag-aalalang ekspresyon ay pinalitan ng malinis na kasiyahan. Lagi niyang pinaniniwalaan si Marina, kahit nung may mga nagdududa sa kanya. At ang araw na ito ay ang kaganapan ng matibay na paniniwalang iyon. Ang kanyang anak ay naging malakas at matatag na babae na alam niyang kaya niyang maging. Si Don Emilio na nakaupo sa tabi ni Doña Esther hindi naman napigilang ngumiti. Ang kasal ay isang marangyang okasyon. Ngunit ang talagang nagbibigay saya sa kanyang puso ay ang paraan ng pag-ikot ni Marina ng negosyo ng pamilya. Napanood niyang maging leader siya. Hindi lang dahil sa mana kundi dahil sa kanyang talino, determinasyon at pagmamahal sa trabaho. Ang kanyang pagmamalaki sa kanya ay hindi matutumbasan at hindi na siya pwedeng maging mas masaya pa sa babaeng naging si Marina. Ilang upuan ang naging layo ni Ate Remy, nakaupo kasama ang kanyang anak na si Carlo. Nakangiti habang pinagmamasan si Marina na nakatayo sa altar. Napanood niyang dumaan si Marina sa maraming pagsubok. Mula sa mga pagkakataong siya ay minamaliit ng mga katrabaho, hanggang sa mga pagkakataong nag-aalinlangan siya sa kanyang hinaharap. Ngunit sa lahat ng iyon, ipinakita ni Marina ang matinding tapang at determinasyon. Ang makita siyang magpakasal kay Doc Luke na kasing ganda ng puso ay parang isang panaginip na natupad. Si Carlo, na naging mas malakas mula na magkaroon siya ng heart transplant, ay mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Habang pinagmamasan si Marina, palagi niyang hinahangaan ang tibay ng loob ni Marina. At ngayon na nakikita siyang masaya at pinapaligiran ng pagmamahal, naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat. Ipinagtagumpayan nila ang maraming hamon sa buhay. Ngunit ito ay nagdala sa kanila ng isang magandang sandali. At para doon, nagpapasalamat siya ng walang hanggan. Ang seremonya ay makulay.
Puno ng tawanan, luha at ng kagalakan, at mga taimtim na pangako. Nagsulat ng sarili nilang mga pangako si Marina at Luke. Ibinahagi ang kanilang paglalakbay sa lahat ng naroroon. At ang kanilang pagtatalaga sa isa't isa ay malinaw sa bawat salitang binigkas. Nang dumating ang pagkakataon para magpalitan ng mga singsing, parang tumigil ang mundo ng sandali. Natapos ang lahat ng mga pagsubok. Nang maghalikan sila bilang mag-asawa, sumabog ang palakpakan mula sa mga bisita. At ang hangin ay puno ng sigawan at palakpakan. Ang pagmamahal sa pagitan ni Marina at Luke ay kitang-kita at maliwanag na ito pa ang simula ng kanilang bagong buhay ng magkasama. Ang kasunod na reception ay isang pagdiriwang ng pagmamahal, pamilya at mga bagong simula. Ginaganap ito sa isang magandang ballroom na may tanawin sa lungsod ng Baguio. Ang atmosfera ay mainit at puno ng kasiyahan. At habang ang mga bisita ay nag-uusap at nagbabahagi ng mga kwento, hindi naman mapigilan ni Marina ang pakiramdam ng ganap na kasiyahan. Nasa kanya na ang lahat ng kanyang hinangad. Isang matagumpay na karera, isang magandang pamilya, at ngayon, ang pagmamahal ng kanyang buhay sa kanyang tabi. Si Ate Remy naman at Carlo ay nandoon din sa reception. Nagsasaya at nagsasayaw habang ipinagdiriwang ang kagalakan ng araw. Hindi makapaniwala si Remy kung gaano kalayo nang narating ni Marina. Napanood niyang magbago si Marina mula sa mahiyain at nag-aalalang babae na nahirapang hanapin ang lugar niya sa mundo, hanggang sa confident at malakas na CEO na siya ngayon. Habang tumatagal ang gabi, kumuha si Marina ng ilang sandali upang magmuni-muni sa paglalakbay na nagdala sa kanya rito. Inalala niya ang mga tao na sumuporta sa kanya sa buong paglalakbay. Mula sa kanyang pamilya hanggang sa mga tao tulad ni Ate Remy na naging matibay na suporta sa mga oras ng kalungkutan. Ang puso ni Marina ay napuno ng pasasalamat habang napagtanto niyang natagpuan niya hindi lamang tagumpay kundi pati na rin ang tunay na pagmamahal, pagkakaibigan at pakiramdam ng pagiging kabilang. At nang matapos ang gabi, si Marina at Luke ay nakatayo na magkasama. Ngumiti habang tinitingnan ng mga bisita na pawang naghihintay ng sorpresa. Habang may ngiti sa mukha, tinaas ni Luke ang kaniyang baso at nagsabi, "May isa pang sorpresa para sa lahat ngayong gabi. We have an announcement to make." Lahat ay sumubsob, nag-aabang sa sasabihin ng bagong kasal. Tumingin si Luke kay Marina. Ang mga mata nito ay kumikislap ng kagalakan. "Standing in front of you guys are not 2, but 3 people. Luke and I are going to have a baby. We are pregnant." Sumabog ang palakpakan. At lahat ay tumayo sa tuwa. Nangingiti si Marina at Luke sa isa't isa at ang kanilang mga mukha ay naglalaman ng kaligayahan. Isang sandali ng dalisay na kaligayahan, ang kaganapan ng lahat ng pagmamahal na meron sila sa isa't isa at sa pamilya ng kanilang sisimulan. Si Ate Remy na may luha sa mata, niyakap si Marina ng mahigpit. "Masaya ako para sa'yo," bulong niya. "Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo." Ngumiti naman si Marina, niyakap si Remy ng mahigpit. "Salamat sa paliging nandyan para sa akin. Hindi ko ito magagawa nang wala ka, Ate Remy." Nagpatuloy ang gabi na puno ng musika, sayawan at tawanan habang sina Marina at Luke ay nagsayaw ng una nilang sayaw bilang mag-asawa. Nagsaya ang lahat at nagtapos ang gabi na puno ng mga pagbate para sa kanilang bagong paglalakbay. Habang si Marina at Luke naman ay nagkaroon ng tahimik na sandali sa dulo ng gabi, tiningnan ng mga bituin na magkasama nilang niyakap ang isa't isa. Alam nilang nagsisimula pa lamang ang kanilang buhay. Magkasama nilang nalampasan ng marami at alam nilang ano man ang hinaharap, haharapin nila ito ng magkasama. Bumulong si Marina kay Luke. "I'm so happy, babe. I love being married to you. I love you." Ngumiti si Luke at tinalikan siya sa noo. "And now we're going to build a future and a family together. I love you so much, babe." At sa ganitong paraan, nagkaroon sila ng isang matamis na halik sa ilalim ng langit ng Baguio.
Alam nilang ang pagmamahal nila sa isa't isa ay patuloy na lalago at ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!